Do not buy pre-selling condominium without knowing these three things. Hi everyone, my name is Mark Ray Paloma and I've been in real estate for more than 7 years now, and I help people buy, lease, and sell properties for profit. At itong part 2 na video na to, I'll tell you exactly bakit huwag ka munang bibili ng property na pre-selling knowing these three things. Number 1, you cannot flip it right away. So if you buy a property na pre-selling, hindi mo agad dito pwedeng ibenta kasi nga naman hindi pa tapos yung property. Well, technically, pwede pa rin naman, which is yung previous video ko bayad dito basahin din. Pero very limited lang yung market na willing bumili ng property na hindi pa nga tapos gawin. So hindi mo agad ito ma-flip or mapagkakakitaan. Now, number 2, it requires a long-term patience. Kapag condominium, it requires 5 to 7 years bago matapos. Kapag lote, around 2 to 3 years. Sometimes 4 years pa nga kapag sobrang ganda ng village. And kapag bahay, usually around 3 to 5 years yan bago matapos yung property. Depende sa design ng bahay. Na imagine mo, nagbayad ka na pero hindi mo pa mapapakinabangan kasi nga pre-selling pa lang ito. However, the advantage on that, hindi pa ganun kataas yung capital na kailangan mo para mabili mo yung property kasi nga nandun pa nga lang sa pre-selling. So malaki pa yung opportunity na mag-grow yung property mo. Now, before ako mag-move sa number 3, if gusto pa ng mga ganitong content, make sure to follow, subscribe, and always stay tuned sa mga next video ko para mas marami ka pang matutunan ng mga tricks and hacks paano nga ba kikita sa real estate even if hindi ka masyadong naglalabas ng malaking capital. Now, number 3, ito yung sinasabi ko kanina na karamihan ng mga negosyante ayaw ng pre-selling. Lalo na kung ang aim nila is cash flow. Kasi as you know, syempre, pre-selling, hindi pa nga siya tapos gawin, hindi mo pa pwedeng parentahan yung property mo. Because of that, hindi ka pa magkakaroon ng cash flow ng monthly income from the property na binili mo. Unlike kapag bumili ka ng resale or secondary market, once na binili mo na yung property na yan, dalawa na yung ways paano kakikita, which is capital appreciation and rental income or cash flow. And kaya naman,